Alleluia, 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 Alleluia. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kasulatan na hiwalayan ng lalaki ang kaniyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kaniyang ama't ina, at magsasama sila ng kaniyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kung hindi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kaniyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula, kaya't sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humihiwalay sa kaniyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya din. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kaniyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaong lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon
ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon. Araw na kung saan tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga biyaya at pagpapala na ating natatanggap sa araw-araw na buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng ating pagkukulang at mga kasalanang nagawa laban sa Diyos. Araw na kung saan sama-sama nating tinitipon ang lahat ng ating panalangin at pagsusumamo sa Diyos. Sa araw na ito, narinig natin sa ating ebanghelyo ang kahalagahan ng sakramento ng kasal. Marami sa atin sa panahon ngayon, tila baga hindi na nagbibigay pagpapahalaga sa sakramentong ito. Nauuso ngayon yung tinatawag na live-in, yung pagsasama sa kanilang mga partner na kung saan wala namang pagbabasbas mula sa simbahan. Maraming nagsasabi, kamakailan lamang may nakausap ako, siya ay nasa ibang bansa at sabi niya, nagsasama sila ng kaniyang partner mahigit 10 taon na. At sabi niya, Father, ganito po ang kultura sa bansang aming kinatutuluyan. At ang sabi ko, maaring kultura sa inyong bansa, ngunit hindi kultura ng ating pananampalataya. Sapagkat ang sakramento ng kasal, ang nagpasinaya nito, ang nagsimula at nagtatag, walang iba kung hindi ang Diyos. Kung babalikan natin, mula simula pa nang nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ninais ng Diyos na magsama sa kabanalan ang ating unang magulang, sina Adan at Eva. Nang makita ng Diyos na hindi mainam na mag-isa si Adan, ang Diyos mismo ang lumikha ng isang nilalang na makakasama ni Adan. At yan ay ang babae. At ang babae ay galing sa lalaki. Laman sa laman, dugo sa dugo. Kaya kung inyong mapapansin, dito pinasinaya ng Diyos ang unang magulang natin, lalaki't babae, upang dumami ang tao. Kung inyong mapapansin, pwede namang lumikha ang Diyos ng isa pang lalaki. Pero bakit hindi isang lalaki ang nilikha ng Diyos? Bakit babae? Upang tayo ay mamunga at lumago. Dahil din ito sa sakramentong banal, ang sakramento ng kasal. Kaya nga maraming nagtatanong sa akin, Father, bakit po ang simbahan hindi natin inaalaw ang mga beach or garden wedding? Bakit nga ba? Sapagkat ang isang taong seryoso sa kaniyang babaeng pakakasalan, idinadalan niya ang babae sa tahanan mismo ng Diyos. Sapagkat ang sakramento ng kasal ay higit pa sa isang kontrata. Ang sakramento ng kasal ay isang covenant, pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya nga ang isang lalaki, dinadala niya ang babaeng kaniyang pakakasalan sa tahanan mismo ng Diyos upang sila ay makipagtipan sa Diyos na sa buong buhay nila sila ay magmamahalan kahit na may problema at mga unos sa buhay. Kaya nga anong sabi sa Ebanghelyo? Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. Kaya nga may nagtanong kay Jesus, bakit ipinahintulot ni Moises ang kasulatan sa paghihiwalay
Anong sabi ni Jesus? Hindi dahil sa kalooban ng Diyos, kung hindi dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. Sapagkat ang sakramento ng kasal ay banal. Sa tuwing ang mag-asawa ay kinakasal sa simbahan, silang dalawa pinagbibigkis ng Diyos. Nangangako sa Diyos na mamahala at iibigin nila ang isa't isa habang sila ay nabubuhay. Diba naririnig niyo yung katagang, till death do we part. Kaya nga ang kasal ay panghabang buhay. Narinig na ninyo ang matandang kasabihan na ang pag-aasawa o kasal ay hindi yan parang isang kaning isusubo at kapag mainit ay biglang iluluwa. Sapagkat ang kasal, uulitin natin, banal. Ang kasal, sakramentong ito, kalooban ng Diyos. Kaya nga kung inyong mapapansin, ano bang pagkakaiba ng kasal sa civil at kasal sa simbahan? Sa civil, ang mag-asawa nangangako sa tao, sapagkat ang nagkasal sa kanila ay tao. Pero sa sakramento ng kasal, kapag ang mag-asawa kinasal sa simbahan, hindi sila nangangako sa pari. Ang pari ay instrumento lamang ng Diyos. Ang pari ay testigo lang din ng kanilang pag-iisang dibdib. Ang mag-asawa nangangako walang iba kung hindi sa Diyos. At ang pangakong iyan, panghabang buhay. Walang sino mang dapat makasisira. Walang sino man dapat na makakaputol at walang sino mang dapat na mag-aalis ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Kaya nga nakakalungkot sa ating panahon na maraming sa lipunan tinatanggap ang diborsyo. Kasi ang diborsyo, tahasang paghiwalay ng mag-asawa sa kahit anong kadahilanan. Diba sa mga may batas ng diborsyo, pag naisip lang ng mag-asawa, hiwalay na tayo, pwede na silang mag-file ng divorce without any reason. Pero anong sabi ng ating Panginoong Hesus Nazareno? Meron tayong consideration. Kung ang isang lalaki ay nangangalunyana, maaari itong maging consideration. Kaya sa ating simbahan, meron tayong tinatawag na annulment. Ibig sabihin naman ng annulment, nung tayo'y kinasal pa lang, depektibo na ang kasal because of certain valid grounds. Hindi basta-basta, mayroong sapat na pagsusuri. Unlike sa diborsyo, ito ay tahasang paghiwalay sa kahit anong kadahilanan. So maaaring sabihin natin, pwedeng sabihin ng mag-asawa, nako, nagsawa na kami. Nung high school pa kami magkasintahan at nais na naming magdiborsyo. Hindi ganon. Ang kasal ay isang covenant, isang tipan na dapat pinangangalagaan, na dapat binibigyang halaga. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway sa araw na ito, kumitil sa ating puso't damdamin ang kahalagahan ng sakramentong ito. Ang sakramento ng kasal o pag-iisang dibdib ay pinasinaya. Ito ay sinimulan. Ito ay galing mismo sa kalooban ng Diyos. Kaya ang mag-asawang nagmamahalan, hindi lamang panandalian, kung hindi dapat magmahalan habang buhay. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.